Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ay hango sa totoong buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Belen. Ako ang panganay sa aming magkakapatid. High school lang ang tinapos ko sapagkat hindi na kami kayang pag-aralin ng aking mga magulang dahil sa hirap ng buhay. Kaya nung ako'y graduate, ay nagpasya agad ako na maghanap ng trabaho para makatulong sa aking mga magulang. Nakapasok ako sa isang bakery at doon ko nakilala ang aking napangasawa na itago na lang natin sa pangalang Nestor. Siya na may isang delivery boy at ako'y na may cashier sa pinapasukan namin. Tumagal kami ng 2 taon at nagbala kami na magpakasal. Kaya nagpasya siyang dalhin ako sa kanilang probinsya sa Capiz. Ang ganda ng probinsya nila, tahimik, maaliwalas, ang bango ng hangin at malayo sa ingay ng Maynila. 6:00 pa lang ng umaga ay bumabangon na ako para mag-init ng tubig para magkape. Habang nagkakape ay nagwawalis ako ng mga dahong naglalaglagan sa malaking puno ng mangga sa tapat ng aming bahay. Kwento ng nanay ni Nestor ay ilang taon na daw ang puno ng mangga pero hindi ito namumunga. Isang araw, ako lang mag-isa sa bahay, 3:00 ng hapon. Habang ako ay naghuhugas ng pinggan ay biglang may kumatok sa aming pinto. Nung pagbukas ko ay nakita akong mga prutas na nakalapag sa pinto. Lumabas ako ng bahay para hanapin kung sino ang nagbigay, ngunit wala akong nakita. Pinaliwala ko ito sa pag-aakalang baka ganun lang talaga sa probinsya ang mga kapitbahay o di kaya pinabili ni Nestor sa kasama para ihatid sa bahay. Kinabukasan habang ako ay nagkakape at nagwawalis sa labas ng bahay ay may naririnig akong sumisitsit sa paligid. Lingon ako ng lingon pero wala akong nakikitang tao. Noong pabalik ako sa aking upuan para magkape, ay may nakita akong mga bulaklak na bagong pitas na nakapatong sa aking lamesa. Agad akong pumasok sa bahay at tinanong si Nestor kung sa kanya ba galing ang mga bulaklak na kasalukuyang kakagising lang. Sabi ni Nestor, "Hindi sa akin galing yan dahil kakabangon ko lang sa higaan." Baka mga bata lang yan ang naglagay niyan. Dahil mga bata dito, mga malalamping at mababait, baka nabaguhan lang sila sa'yo. Kaya inisip ko baka mga bata nga lang talagang nagbigay. Iniwan lang dahil nahihiya ang mga ito. Kinahaponan ay sumama ako sa nanay ni Nestor para manguha ng mga kahoy para panggatong sa bahay. Habang kami ay namumulot, napalayo ako kay nanay at nakita ko ang isang lalaki na nakatayo lang sa gilid at nakangiti sa akin. Napakakinis niya at animoy artistahin ang muka. Kinausap niya ako at tinanong kung anong pangalan ko at kung anong ginagawa ko dito. Agad ko namang sinabi na sinamahan ko ang nanay ng asawa ko na kumuha ng kahoy para may panggatong sa bahay. Tinanong ko din siya kung saan siya nakatira. Agad naman siyang sumagot. Malapit lang ako sa bahay niyo at nakikita kita araw-araw na nagwawalis. Sabay ngiti. At nang tinawag ako ni nanay, paglingon ko ay nawala na siya. Balak ko sana siyang pakilala kay nanay, baka sakaling kilala niya dahil sa tapat lang naman ng bahay namin siya nakatira. Kinabukasan, ako lang naiiwan sa bahay dahil si nanay ay pumupunta sa bahay ng kapatid ng Nestor para magbantay ng kanyang mga apo. At si Nestor naman ay nagtatrabaho. Ay biglang may kumatok sa labas ng aming bahay. Sa pag-aakala ko na nakauwi na si nanay o si Nestor. Dali-dali kong binuksan. Laking gulat ko na yung lalaking na nakita ko habang kami ni nanay ay namumuha ng kahoy. May dala itong mga bulaklak at pagkain at nakangiti na inaabot sa akin. Sa takot ko na baka maabutan siya ni Nestor o ni nanay, ay agad kong sinabi sa kanya
na hindi ko ito matatanggap sapagkat ako ay may asawa na. Unti-unti kong napapansin na sumasama na ang mga tingin niya at ang mga ngiti niya na napapalitan na ng pagkainis at agad kong sinirado ang pinto. Maya-maya ay dumating na si nanay at si Nestor. Naikwento ko sa kanila na may lalaking nakatira sa tapat ng aming bahay na nagbibigay ng pagkain at bulaklak sa akin. At laking gulat ko nang sinabi ni nanay na walang taong nakatira sa tapat ng aming bahay. Doon na nagkwento ni nanay na baka ang kapre sa malaking puno ng mangga sa tapat ng aming bahay ang nagbibigay sa akin. Dahil sa madami na pala itong kwento na kapag natipuhan ka ng kapre ay hindi na ito lulubayan. At may kapangyarihan itong magpalit ng anyo at magmukhang tao. Kilabot at takot ang aking nararamdaman. Sabi ni nanay kapag daw nagbigay ulit, huwag daw ito tanggihan pero huwag daw kakainin. Kinagabihan habang ako ay natutulog, nararamdaman mo na may nakamasid sa'yo. Dalawa lang kami ni nanay ang natira sa bahay dahil si Nestor ay baka hindi daw makauwi dahil sa trabaho. Alas 4 na madaling araw ay naanina ko ang lalaking nakatayo sa aking harapan. Nakita ko si Nestor at agad siyang tumabi at niyakap niya ako. Panatag ako dahil nakatabi ko na siya at nakauwi siya ng ligtas sa bahay at agad akong bumalik sa aking pagtulog. Pagpatak ng alas 6 ng umaga ay gumising na ako para magkape at magwalis sa labas ng aming bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Nestor nakakauwi pa lang galing trabaho. Hindi ako makapagsalita at hindi ko maintindihan ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na yun. Mga tumatakbo sa isip ko kung sino ang Nestor na kasama at nakayakap sa akin sa mga oras na yun. Palala ng palala ang mga nangyayari. Mga bulaklak at pagkain na iniiwan niya sa aming pinto. Na kapag tinapon mo sa basurahan ay nagiging itim na pagkain na puno ng mga insekto. Namayat din ako ng sobra at nagkasakit na hindi maipaliwanag ng doktor kung ano sakit ang dumapo sa akin. Dinala ako ni nanay sa albularyo at doon nga nakita na ang kapre na manliligaw ko ang may gawa. Gusto niya akong kunin at gawing asawa at dalhin sa kanilang kaharian. Nakasalukuyang nakatira pala sa tapat ng aming bahay sa puno ng bangga kung saan doon ako laging nagkakape at nagwawalis. Sinabi ng albularyo na kailangan maglagay ng asin sa tapat ng aming bahay at mga bintana para hindi na siya makapasok sa aming bahay. Nag-alay din kami ng puting manok, prutas at bulaklak sa kanya para hindi na siya manggambala. Binigyan din ako ng kwintas na panglaban sa mga elemento para di na sila makalapit sa akin. Pagkatapos ng lahat ay nagpasya na kami ni Nestor na bumalik ng Maynila at doon na lang manirahan at bumuo ng pamilya. At sa kasalukuyan ay meron na kaming 2 anak at namumuhay ng tahimik at payapa dito sa Maynila.